good day mga katropa. So ayan, meron tayong pag-uusapan ngayon about sa airsoft. So ano ba dapat talaga yung nauna? Yung pagpa-practice or improve your skills or i-upgrade yung unit? So yan. So yan kasi yung madalas na nakita ko kung pinagtatalunan sa group na ayan, bibigay ko sa inyo yung opinion ko tungkol dyan. Okay, so unahin natin sa upgrade your skills. Tama naman yung ganun, pero depende kasi yun sa unit na gagamitin nyo. Okay? So, halimbawa, dun muna tayo sa dalawa ha. Dun sa dalawa kong nakikita lagi sa war games. So, isa yung AEG. So, M4, AK, MP5. So, ano, basta electric na rifle. Ayan. Tapos yung isa, bolt action. So, yun yung mga pang sniper rifle, no? So, unahin muna natin dun sa mga AEG. Okay. So, sa mga AEG, marami kasing klase niyan. So, iba-ibang brand. May mga high-end, meron ding low-end na AEG. So, depende sa brand. Malalaman nyo naman yan sa presyo. So, siyempre yung mga high-end, mahal yun. Yung low-end, ayan, medyo mababa ang presyo. So, hindi na ako magbabanggit ng brand doon. Pero, para sa akin kasi, mga AEG na yan, pwede mo na siyang ilaro out of the box. So, wala kang gagalawin. Kasi base gusto ina-upgrade kagad yung spring para daw malakas. So, doon kasi nagkakaproblema eh. Pag pinatanwasin ng spring yan, na hindi nakadesign sa ganung model, syempre may masisira dyan. Yung motor, yung switch, yung gear, yung piston. So, di ba? So, sunod-sunod na gastos yan. Baka una pa lang ng airsoft mo, una pa lang ng journey, di ba? Sabi mo, magastos pala. So, anyway, talagang magastos talaga yung airsoft. No? Pero, nasa sayo kung paano mo siya i-handle. Okay? So, yung tip ko sa'yo, kung gusto mo ng AEG, huwag mo munang galawin. Kasi yan, accurate naman yan out of the box. So, at the same time, kayang bumaril lang sunod-sunod kasi nga may automatic. Okay? Tapos, ang balang gamitin mo lang dyan is 0.25 2.28. Yan. Yan yung the best dyan kasi nga, para hindi masyadong nililipad ng hangin. Kasi iba, 0.20 ginagamit eh. So, medyo magaan, di ba? Kasi 0.20 pang... Totoo lang ha, para sa akin yung 0.20 pang test lang ng chrono yan. Pero pang laro, hindi siya ganun ka-effective. So, gamit kayo ng medyo mabigat. So, yun. Pwede nyo i-upgrade yung skills nyo muna doon habang naglalaro kayo. Then, pagka na lang may nasira doon sa parts, doon sa airsoft nyo, saka kayong mag-upgrade paunti-unti para hindi naman magastos, di ba? Okay. Pero kung halimbawa, may kilala naman kayong gunsmith, tapos may budget naman kayo. So, yan. Isang baksakan. Ipalisa mo yung mga parts na kailangan mo. Then, ayun. Para isang gawaan na lang. Yan. Pero pagdating naman sa mga bolt action, ito, halimbawa nito, double bell BSR-10. So, yung ganito kasi, medyo, tayo dito? Ito, dito tayo masailan. So, bakit masailan ng bolt action? Kasi, unang-una, pang long range yan. So, hindi ka pwedeng bumaril ng malapitan gamit yung bolt action. Okay? Hindi katulad ng M4, mga AEG, pwede kahit tutukan na. So, kailangan nga lang itong pitik-pitik lang, hindi pwede full auto yun. Pero sa bolt action ako, hindi talaga pwedeng gumamit. Hindi ka pwedeng bumaril ng malapit masyado. So, kaya kalimitan ng bolt action, re-required ng sidearm. Ito gagamitin mo pagka sobrang lapit na ng kalaban mo. So, sa bolt action naman, depende na sa brand. Depende kung high-end na talaga or low-end yung bibilihin mo or yung gagamitin mo. Halimbawa nung gamit ko, double bell DSR-10. Malakas naman siya kung sa malakas no, nasa 500 FPS din yan kapag bago. Pero yung accuracy niya hindi ganun kaganda. So, mostly lang naman ganun. Pero may mga nakikita ako, sabi nila stock yung BSR-10 nila na double bell. Pero okay naman yung accuracy. So yun, may chance talaga makakita ka ng ganun. Pero mostly talaga na nakikita ko, pangit yung accuracy. Talagang kailangan mo ng upgrades. Pero hindi mo makailangan fully upgrade, no? So, ang palta mo lang naman doon is yung half-up rubber. So, sa mga half-up rubber naman ng BSR-10, mostly yung maple leaf, yun yung magandang klase. Ayan. So, yung maple leaf, ayan guys, ilagay natin sa link yung description. So, ayan, tingnan nyo na lang kung interesado kayo. So, yun lang naman yung pinaka-basic upgrade. So, para hindi masyadong magastos.
Kasi airsoft yan, hindi ganun ka-accurate kasi nga yung bala is plastic tapos ibabara mo ng malayuan. So, huwag kayong umasa na talagang super accurate yan na tulad ng airgun, ng real steel, lalo na yung mga naglalaro ng computer, ng Counter-Strike, mga ganyan. So, hindi siya ganun ka-accurate ha. So, sa mga low-end lang naman yun. Pero sa mga high-end, okay, ito yung mga magagandang brand ng bolt action na alam ko. Yung Modify, Maple Leaf, Slong, yan. Saka yung No Breach. Ayan. Yan yung magagandang klase na hindi mo na kailangan talagang i-upgrade. Tapos yun nga pala sa bala. Okay, yung babies. Pagka sniper kayo, ang gamitin yung bala guys, .36 pataas. Yan. So, .36. May mga mumurahing .36. No? May mga major nga yan eh. .36. Gear brand. So, pwede na yon pang starting lang para kahit paano hindi lumiliko. Kasi pagka sobrang gaang, halimbawa .30, medyo malagaang yan. Pag malayo yung babarilin mo, kahit accurate yan, madali namang hanginin. So, liliko pa rin. So, kailangan talaga medyo mabigat. So, ito guys kwento ko lang din sa inyo. Kasi nung una talaga ako nag-airsoft, ang unang unit na ginamit ko, L96. UNC L96. So, yung unang ginagawa ko, nanonood muna ako sa game site. So, nanonood pa ako dyan sa Camp Marwan. Ewan ko lang kung alam niya yan pero ngayon kasi wala na yan eh. So, sa Dasma yun. Ayan. Parang nakadalawang beses akong nanonood doon. Then, yung pangatlong punta ko, dala ko na yung unit ko. Pero yun, may upgrades na yun. So, in-upgrade ko siya ng tuning kit para kahit pa paano umabot ng 500 FPS. Hindi ko gusto yung accuracy niya. Medyo pangit talaga. So, wala naman akong makitang half rubber na available para sa kanya. So, ang ginawa ko na lang guys, nag-modified ako, gumamit ako ng R-Hop. So, yun guys, yung R-Hop na yun, modification yun sa half rubber. Para, mas maganda yung accuracy. Kung marunong ka medyo matrabaho lang gawin, pero accurate din. Tapos yun nga, hindi siya magastos guys. Parang wala pa isang daan magagamit mo doon pagka yun ang ginawa mo. Pero, eto guys, yung pinakamaganda doon. First time ko maglaro ng airsoft noon, war game. So, alam niyo nangyari? Ang dami ko kagad na hit. Gamit kong bala noon, .40. At ang dami ko nakikita mga players sa malalayo. Yan, mga kalaban namin. Napapaabot ko yung bala ko doon, napapatamaan ko sila. Kasi nga, yung gamit kong barrel is accurate. So, yun guys. In the end, nasa sa inyo kung gusto nyo i-upgrade yung unit nyo. Isa pa sa mga nakikita ko kasi guys, na mga nagsasabi na skills daw muna. Mga veterans na airsofter. Pero, yun nga, sabi nilang skills daw muna, pero yung mga baril naman nila, mga loaded. Diba? So, kung halimbawang matagal ka na sa airsoft, ibig sabihin, marami ka ng skills, diba? Dapat, hindi ka na nag-upgrade. O, syempre, pero, yun, in-upgrade din nila yung unit nila kasi nga, kailangan naman talaga yon. So yun lang guys, yung upgrade na yan is depende sa inyo kung gusto nyo. Okay, kung sa tingin nyo hindi ganun kaganda yung performance ng barrel, i-upgrade nyo kahit man lang yung half rubber lang muna para kahit paano accurate yung barrel. Kasi nga, kahit gano'n kayo kagaling sumipat guys, kung hindi accurate yung barrel, wala, hindi kayo tatama talaga pagka ganun. Pero yun, nasa sa inyo talaga yun kasi nga kayo gagastos kung gusto nyo i-upgrade yung unit or hindi. So yun guys, sa mga may iba pang katanungan about dito sa ating content or may mga request kung may mga katanungan about sa paglalaro ng airsoft, paki-comment na lang dito sa ating description box yung inyong mga tanong. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click na lang yung ating subscribe button, pati na yung ating notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa aking mga bagong videos. Okay, so yun lang guys, salamat sa panonood.